Taong 2009 sa Urdaneta City. Kasagsagan ng bagyo. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulan na to. Sa katunayan, buwan ng Oktober ay halos binaha ang maraming bayan sa Pangasinan. Pero bago ang kalamidad na to, ay may balitang hindi na umabot sa publiko dahil nga sa busy na noon ang mga tao sa pagbangon mula sa kalamidad. Sa isang gilid ng daan sa pagitan ng Urdaneta at kalapit nitong bayan ay binaril at walang awang pinaslang ang nagngangalang Gerald Manawis, isang driver ng pampasaherong van sa lugar. Kinuha ang bag, pera, relo at mga bagay na pwedeng ibenta mula sa van nito. Pati nga jacket nito ay kinuha. Kulang na lang na hinubaran siya ng mga suspect. Kaya sa unang investigasyon ng mga pulis ay isa itong highway robbery na may kasamang homicide. Ngunit nung tumagal ang kanilang investigasyon, nung nahalukay nila ang buhay ni Gerald, ay dito nila nalaman na isa pala itong krimen na matagal na pinagplanuhan ng dalawang babae. At yan mga kaibigan, ang ating reresolbahin na kaso sa kwentong ito. Kaya makinig ng mabuti. 27-year-old na lalaki itong si Gerald. Kagaya nating mga Filipino ay isa rin siya sa mga lalaking lumalaban din ng patas sa buhay para maitaguyod ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pamamasada ng van, yun ang ikinabubuhay ni Gerald. May anak na itong dalawa. Pero yung panganay ay hindi nag-aaral kahit nasa 8 taong gulang dahil isa yung special child. Pinanganak yun na may diferensya sa pag-iisip. Pero yung pangalawa niya ay matino naman. Pero kahit ganun naman kabigat ang buhay ni Gerald ay nagagawa naman nitong gampanan ang kanyang pagiging ama at asawa. Sa mahabang taon na pagsasama nila ni Rosalina, ang kanyang asawa. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang isang babae o isang tukso na naging kabit o kalaguyo ni Gerald. At ang pangalan ng babaeng ito ay si Beverlyn Pasao o madalas nilang tawaging Beb sa palayaw nito. So, alamin muna natin mga kaibigan kung sino naman itong si Beverlyn para malaman natin kung anong klaseng babae ito. Itong si Beb, kung tawagin, ay nasa 38 years old na nung magkakilala sila ni Gerald sa isang karinderya sa gilid ng daan kung saan madalas kumakain si Gerald pag nadadaanan nito sa biyahe. Ayon sa ilang kakilala ni Beverlyn, maganda siya at madaling nakakakuha ng atensyon ng mga lalaki. Ngunit kilala rin siya bilang selosa, agresibo, at mahirap tumanggap ng pagkatalo. Sanay sa atensyon ng lalaki itong si Beb dahil noong kabataan niya, nagtrabaho siya bilang isang modelo ng mga motor. Alam niyo yung mga may promo at promotion ang mga motor o kotse. Ganun ang trabaho niya. Siya yung nakasuot ng maikling damit at sexy na nakatabi sa isang sasakyan, kung saan nagpapa-picture-picture naman kuno ang mga lalaki. Parang diwata daw kasi yung mukha niya. So, pang-marketing ang strategy ng galawan niya. At isa pa, may talento din itong si Beb. Maganda rin ang boses niya. Kaya nung nag-graduate na siya sa high school ay extra na rin siya sa mga club o bar. Pero pagkanta lang naman daw ang trabaho niya dito. Ngunit syempre, sa ganung lugar ay mainit ka sa mata ng mga lalaki, lalo na kung may itsura talaga ang babae. Hanggang sa nagkaroon ng relasyon si Beverly sa isang mataas ang katungkulan sa politika. Sabi nila, isang governor daw. Sabi naman ng iba, isang congressman daw. Pero walang maliwanag kung alin doon dahil sadyang inilihim ang mga bagay-bagay na yon dahil may pamilya na ang politikong ito. Sa madaling salita, kirida lang si Beverly. Pero di nagtagal ay nabuntis si Beverly ng politikong ito. At ito na nga ang naging dahilan kung bakit maaga siyang nagkaroon ng anak at responsibilidad sa buhay. Nung una, ay payag si Beverly sa ganong setup na isa siyang kabit. Basta ang importante ay may sustento mula sa lalaki. Ngunit di nagtagal dahil sa pagiging selosa at masyadong matakaw sa atensyon nitong si Beverly ay nagsawa ang politiko sa kanyang ugali at hiniwalayan na siya nito. Sabi ng iba, kinukuha daw ng politiko ang anak niya noon dahil isa yung lalaki. Ngunit tumanggi si Beverly at binalaan pa ang politiko na isisiwalat niya ang lahat kung kukunin ang bata sa kanya. Siguro, sabi ng iba, ay sadyang ginawa ni Beverly na sa kanya lumaki ang bata para mahuthutan nito ang politiko ng pera para pansuporta sa anak. Syempre, ganun naman talaga ang sistema.
Naging matalino lang naman si Beverly sa ginawa niya. Pero mula nung naghiwalay sila ng politikong ito, ay wala nang permanenteng naging karelasyon si Beverly. Parang pinaglaruan na lang niya ang mga naging kalibin niyang lalaki. Ayon sa mga taong nakapalibot o matagal na siyang kakilala, bago pa siya umabot sa edad na 34, ay marami nang nakasamang lalaki si Beverly. Kasi nga, maaga raw itong naglantod. Pero sa huling naging karelasyon nitong lalaki bago niya makilala si Gerald, noong 2006, bigla na lang namatay ang lalaking nagngangalang Rafi, pangalan ng lalaking huling nakalibin ni Beverly. Edad 52 years old naman itong si Rafi nung namatay. Pero ang sabi ng pamilya ni Rafi sa mga pulis ay may hinala daw silang baka nilason o sadyang pinatay daw si Rafi kasi wala naman daw yung karamdaman o anumang sakit na dinadala. At naging kahina-hinala din ang pangyayari dahil nung panahong yon ay may last will and testament pala si Rafi para sa mga naging anak nito sa una naman nitong asawa. At nag-away daw sila ni Beverly nung malaman ni Beverly na hindi pala siya kasali sa mapapamanahan kung sakaling mamatay si Rafi. Sa sobrang kabaliwan ni Beverly ay sinugod niya ang dating bahay ng kalib-in. Doon nakatira ang mga anak ni Rafi na malalaki na. At ang ginawa ni Beverly ay kinuha niya ang mga alahas at mga mabibentang gamit sa bahay na ito at saka niya binenta. Nung pinagalitan siya ni Rafi ay sinabi niyang kung wala daw siyang mahihita sa pakikipaglibin niya dito, ay yun na ang kapalit, yung mga binenta niyang gamit ng mga anak ni Rafi. Kaya nagalit naman ang mga anak ni Rafi kay Beverly. Nagsampa ng reklamo ang pamilya ni Rafi. Ngunit bago matuloy ang reklamo, namatay na nga si Rafi. Pero atake daw sa puso ang kinamatay nito. At hindi pa man natatapos ang lamay ni Rafi noon ay pinalayas na ng mga anak ni Rafi si Beverly sa bahay nila. Napilitan na lang umalis si Beverly dahil pag di siya nawala sa bahay na yon, ay itutuloy ng pamilya ni Rafi ang reklamo laban sa kanya. At mula sa kwentong yon na buhay ni Beverly, sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nahalungkat din nila ang iba pang nakaraan sa buhay ni Beverly. Dahil sa ibang nakarelasyon pa niya, bago si Rafi at Gerald, nagkaroon siya ng mga kalibin. Isa sa kanila ay nagngangalang Miguel, ang ama ng kanyang bunsong anak na babae. May ilang dating nobyo rin siya na bigla na lang nawala o namatay matapos siyang hiwalayan. At yung nagngangalang Miguel ay bigla ring nawala matapos tapusin nito ang kanilang relasyon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakikita. Mayroon din namang isa pang lalaki na mapera na nalaman ng mga pulis na naging karelasyon niya ng ilang buwan lang. Pero pinatay din yon sa isang insidente rin ng pagnanakaw. May mga nagsabi sa mga investigador na maaaring may kinalaman si Beverly sa nangyari. Pero nanlamig at nawala din ang kaso sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Yan na ang buod ng buhay ni Beverly, mga kaibigan, sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Dahil hindi sana mabubuksan ang malalim na pag-iimbestigang ito kung di naman nagkakilala si Gerald at Beverly. Gaya nga ng nasabi natin, 38 na si Beverly nung nakilala ni Gerald na noon ay nasa 27 lang. Ibig sabihin ay veterano na dito si Beverly sa pakikisama sa mga lalaki. Ikaw ba naman ang naging kabit ng kung sino-sinong lalaki? Sigurado, maski tahong ni Beverly ay pinaglabanan na ng maraming gera. Marami nang dumaan sa kuweba. Kumbaga, wag na tayong magpaka-plastic dito, mga kaibigan. Dahil alam naman natin kung anong klaseng babae ang marami ng pinagdaan ng trauma, lalong-lalo na sa mga lalaki. Pero kabaliktaran naman si Gerald, mga kaibigan, dahil kababata niya ang naging nobya niya, si Rosalina, na di kalaunan ay naging asawa na nga niya. Iisang babae lang ang naging nobya ni Gerald sa buong buhay niya. Yung mga estilong pang probinsya nung araw. Nasa conservative side ng pamilya naman si Gerald. Hanggang nakilala na nga nito si Beverly. Oo, matanda nang malayo si Beverly sa kanya nung magkakilala sila. Pero kung titingnan ay parang magkaedad lang sila kung magtatabi. Dahil kahit nasa late 30s na si Beverly, ay maalaga pa rin ito sa kanyang sarili. Maalindog pa rin kung manamit, maeksi at mapang-akit pa rin sa mga lalaki. At saka parang di nagbabago ang maganda nitong mukha.
Kaya nga, di na nakapagtataka kung marami ng lalaki ang dumaan sa kanya. Sa mga unang buwan ng 2008 nagkakilala ang dalawa nung mapasok nga si Beverly sa karinderya bilang waitress dahil nga sa wala na sigurong sustento ito kaya naghanap na rin ng trabaho. Pero nung makita niya si Gerald sa kainan, doon naging interesante ang lahat kay Beverly. Nung una ay pinagsisilbihan niya lang ito pag kumakain doon. Hanggang sa nag-uusap na sila tungkol sa mga personal na buhay nilang dalawa. At naikwento rin ni Gerald sa kanya ang special child nitong anak. Pinapakinggan naman siya ni Beverly na para bang sincere ito sa katayuan ni Gerald. Hanggang sa di lumaon ay nagkamabutihan na nga ang dalawa at naging magkalaguyo. At as usual, sanay na sa ganong relasyon si Beverly. Kaya tanggap niya ang kung anuman ang mayroon kay Gerald. Kaya basta kapag dumaan na si Gerald sa kainan, ay pinagsisilbihan ito ni Beverly na parang asawa na niya. At kapag may bakanteng oras si Gerald, pagpagabi na at pagarahin na siya, dinadaanan niya si Beverly at nagche-check-in na lang sila sa malapit na hotel para magparaos. Noong una ay naitago ni Gerald ang relasyon mula kay Rosalina. Ngunit kalaunan, ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa pamamasadaang tungkol kay Beverly. Ikinuwento niyang binibigyan siya nito ng mga regalo, tapos ay maalaga daw at magaling sa kama si Beverly. Nasasabi niya yon pag nalalasing na ito sa inuman. Tumatawa lang naman nun ang kainuman o mga barkada niya sa pagkukuwento niya tungkol sa babae niyang napakaganda raw kahit mas matanda sa kanya. Kaya di nagtagal, nakarating sa tatay mismo ni Gerald ang balita. Galit ang ama niya sa ginagawa ni Gerald kasi nga alam ng ama niya na mahahati na ang pera daw ni Gerald kung magkaganon. Nung di mahagilap ng ama niya si Gerald sa kanilang baryo dahil parang iniiwasan niya ito. Ayon sa mga kapwa nitong nakapila sa terminal na driver, nung tinanong sila ng mga autoridad, pinuntahan si Gerald ng kanyang ama sa terminal non para lang bilinan. Malas sa pamilya yung pambababae. Buti sana kung mayaman ka na. Yon ang natatandaan ng mga nakarinig na sinasabi ng ama ni Gerald at parang nagpapahiwatig na itigil na ni Gerald ang panloloko sa asawa niya. At ura mismo ay dapat hiwalayan o lubayan na niya yung babae sa karinderya. Pero di nakinig si Gerald at pinagpatuloy ang relasyon nila ni Beverly. Hanggang sa panay na rin ang pag-aaway nila ng asawa niyang si Rosalina dahil sa parang kulang na ang perang ibinibigay ni Gerald kay Rosalina na pantustos nila sa buhay. At di kalaunan, sa cellphone mismo ni Gerald ay nahuli na nga ni Rosalina na may babae si Gerald. Sigawan, hiwalayan at murahan ang naging bangayan ng dalawa. Nung gabing yon ay pinalayas ni Rosalina si Gerald dahil sa galit at hindi pa alam ni Gerald noon na kaya ganun na lang ang emosyon ni Rosalina nung gabing nag-away sila ay dahil buntis pala ito sa pangatlo nilang anak. Umalis si Gerald sa bahay nila ni Rosalina. Ngunit malapit lang naman kasi ang bahay ng kanyang ama at ina sa baryo. Kaya dun siya tumuloy nung gabing yon. Ngunit di rin siya nakatulog doon ng maayos dahil puro sermon at mura din lang ang inabot niya sa kanyang ama. Narinig pa daw ng mga kapitbahay noon na sumisigaw ang ama ni Gerald na sira na ang pamilya niya dahil lang sa kagaguhan niya. Kinaumagahan ay namasada pa rin si Gerald. Pero dahil sa init ng kanyang ulo ay may nakaalitan naman siya sa terminal na isang driver din dahil din lang sa pagkuha ng pasahero. Muntik silang magsuntukan noon ni Gerald. Buti na lang ay naawat sila ng mga kasamahan nila sa terminal. Yung nakaaway kasi na yon ni Gerald, mga kaibigan, ay isa rin sa pinaghinalaan ng mga pulis na pumatay sa kanya. Pero hindi pala. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na bumalik si Gerald sa baryo nila. Dahil ang nangyari ay magkasama na pala sila ni Beverly sa isang inuupahang bahay kasama ang dalawang anak ni Beverly. Yung panganay ni Beverly na nasa 19 anyos na at yung bunso nito. Ilang linggo din na ganun ang naging sistema ng buhay ni Gerald na kasama si Beverly. Pero isang araw ng September 2009, nadatnan ni Gerald ang kanyang ama sa terminal. At sinabi nitong buntis nga si Rosalina sa kanilang pangatlong anak at kung hindi niya aasikasuhin ang pamilya niya ay itatakwil na siya ng kanyang ama dahil sa katangahan na pinagagawa ni Gerald.
Noong araw na yon ay parang nagising naman si Gerald sa mga kabalbalan na ginagawa niya. Kaya matapos nitong mamasada nung araw na yon ay hindi muna siya nagpakita kay Beverly. Tinext niya ito na may pupuntahan siyang importante, pero pumunta pala si Gerald sa pamilya niya at doon ay nagmakaawa ito kay Rosalina para sa kanilang mga anak. Pinatawad naman siya ni Rosalina, pero sa kondisyong wawakasan na ni Gerald ang relasyon niya kay Beverly. Walang pagdadalawang isip na umuo si Gerald. Pinili na niya ang pamilya niya. Sa nakalap ng mga pulis na ebidensya sa mga call logs at text ilang linggo bago mamatay si Gerald ay panay ang text ni Beverly sa kanya. At halatang nag-away si Gerald at Beverly dahil sa hinihiwalayan na nga niya ito. Pero ang nakakagulat ay si Beverly pa ang matapang nakabit. May mga banta sa text na kung hihiwalayan daw ni Gerald si Beverly ay baka maaksidente na lang ito bigla. At may mga kakilala daw si Beverly na pwedeng magligpit sa kanya. Kinaumagahan naman noon ayon kay Rosalina ay namasada si Gerald at pinaalam pa ni Gerald na kakausapin niya ng personal si Beverly para matapos at klarong hiwalay na nga sila. Pumayag pa noon si Rosalina at nung dumating si Gerald kinagabihan sa bahay sa baryo nila ay ikinuwento nito kay Rosalina ang nangyari sa pag-uusap nila ni Beverly. Ayaw daw makipaghiwalay ni Beverly. Nagbanta pa raw ito na sana maaksidente na lang si Gerald sa pamamasada. Pero pinagkibit balikat yon ni Gerald at sinabing mula nung gabing yon ay wala na siyang paki sa babaeng yon. Naniniwala naman si Rosalina sa kanyang asawa. Lumipas ang mga araw at parang naging tahimik na ang buhay ng pamilya ni Gerald. Pero sa buwan pa rin na yon ng September, isang araw na namasada si Gerald. Maulan ang araw na yon. Papuntang Baguio ang biyahe niya. Di na siya humihinto noon sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Beverly. Pero nung madaanan niya ang karinderya, mga 300 metro ang layo mula doon, ay may pumara sa kanya na dalawang lalaki. May nakaparadang motor sa gilid at dahil sa hindi pa naman masyadong puno ang van niya, tumigil naman si Gerald. Pero pagtigil niya ay agad pumunta sa may tabi ng pintuan ng driver's seat ang lalaki at kinatok yon. Sabi ng isang pasahero, ay akala nila na magtatanong lang siguro ang lalaki sa driver. Ngunit nung binuksan ng kaunti ni Gerald ang bintana sa side niya, 3 sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa ulan. Agad na sumigaw ang mga pasahero at nakabukas na noon ang gilid ng van. Agad na tinutukan din ang mga pasahero nung isang lalaki at sinabing ilabas ang pera, cellphone at gamit. Sa takot ay sumunod na lang ang mga pasahero sa loob. Sunod nun ay kinuha na nga ang pera, relo at jacket ni Gerald. Sa bilis ng pangyayari ay agad na nakatakbo ang dalawang lalaki gamit ang motor na nakaparada sa gilid ng kalsada kanina kung saan sila pumara. May malay pa daw si Gerald nung umalis ang dalawang lalaki. Nailabas pa niya ang cellphone dito na nasa lalagyan sa harapan ng van at pinatawagan niya ang pangalang Rosalina sa phone book niya sa isang pasahero. Pero bago pa makarating ang mga pulis o ambulansya sa pinangyarihan ng krimen ay patay na si Gerald. Sa medico legal na lumabas, 4 na tama ng bala ang tumama kay Gerald. Pero ang critical dito ay yung bala daw na tumama malapit sa kanyang tenga at napunta sa kanyang batok mismo. At yun ang siyang mabilis na pumatay sa kanya. May mga sketch ng mukha ng mga salarin mula sa sinabi ng mga testigong pasahero. Gayunpaman ay nahirapan pa ang mga pulis na hanapin ang mga ito. Ilang linggo na walang malinaw na direksyon ang investigasyon hanggang sa isa sa mga suspek ang kusang sumuko at nakipagtulungan sa mga pulis kapalit ng mas magaan na sentensya. At dahil sa kanyang salaysay, natukoy ang ibang mga kasabwat at lumabas ang mga pangalan ni na Beverly Pasaw at Lainey Canario, kaibigan ni Beverly. At silang lahat ang nagplano ng pagpatay kay Gerald. Sa pamamagitan ng mga tawag at text message, nalaman ng mga pulis kung paano isinagawa ang plano. At maliwanag na si Beverly ang nag-utos na patayin si Gerald. Lumapit siya sa kaibigan niyang si Lainey, nakakilala naman ni na Erwin at Ares, na siya namang binayaran nila para itumba nga si Gerald. At sa motibo ng pagpatay ay isa lamang pala ito.
Sa kabaliwan ni Beverly sa salaysay ni Beverly, nung nagsama kasi sila ni Gerald ng ilang linggo, ay nangako si Gerald sa kanya na hindi na raw ito babalik sa pamilya niya at sila na raw ang magsasama. Ngunit di nga nagtagal ay hiniwalayan rin siya ni Gerald, kaya di niya matanggap na iniwan na siya ni Gerald pagkatapos ng pangako nito. Dinamdam at kinasama niya yun ng loob, at sa salita niya mismo, mabuti na raw na mawala si Gerald kaysa bumalik sa pamilya niya. 'Di ba? Grabeng kabaliwan 'yon. Selos at galit ang itinurong motibo. Pero parang kabaliwan na lang 'yon kung tutuusin. Dahil una sa lahat ay wala naman siyang karapatan kay Gerald dahil kabit nga lang siya at wala din naman silang anak. Ang pinakamabigat na ebidensya laban kay Beverly ay ang mga text message na naglalaman ng plano at tungkulin ng bawat kasabwat. Hindi niya binura ang mga ito dahil kampante siyang hindi sila matitiklo. At baka nga gawain niya ito dati pa sa mga nawalang karelasyon niya, kaya sanay na siya. Nagsimula ang paglilitis noong second quarter na ng 2010. Pero nasa kulungan na ang mga sangkot sa kaso. At sa ilang taon ng pagdinig, hinatulan si Beverly ng 30 taong pagkakakulong. Sina Lainey, Irwin at Aris ay ganun din. Umapela ang mga nasasakdal noong Nobyembre ng 2016 at nabawasan ng tigli 5 taon ang kanilang mga sentensya. So sa huli, ang kawawa lang ay yung mga anak na naiwan sa labas. Lalong-lalo na yung kay Gerald, special child pa man din yung isa.